Bumuka na naman po ang bibig na itong si Sara Duterte. Wow! Hindi ikaw na. Sabi niya, we assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, take note, without resources. Oh wow! Tangi, may pondo ka pa. Yung pinag-uusapan na pondo na hindi pa naibibigay, na wala pa sa kamay mo, ay yung para sa 2025. Okay? Akala ko ba kaya niyong kumilos ng walang pondo? Mukhang hindi. Napakalayo sa nakagawian ng dating Vice President na si Atty. Leni Robredo. Hindi usapin sa kanya yung budget kasi maraming nagtitiwala ng mga private companies. Sa inyo, mukhang wala. Mukhang namahinga itong mga ito. Kasi sabi niya, balik trabaho na daw itong Office of the Vice President. Talaga bang nagtrabaho kayo? Trabaho bang matatawag yung mang doktor ng napakaraming resibo? Wala eh. Umiikot lang yung trabaho nyo sa kung ano yung mahihita at mapapakinabangan nyo eh. Malala, pero totoo yun. Yan din po ang saloobin ng mga kababayan natin. So eto, we shall stand tall and strong, sabi natin si Sara Duterte. We will not break down. Anong sabi ng mga natin? Meron akong nabasa. You will not break, sabi ng isa. Di pa ba ikaw nag-break sa puntong ito? Binasag mo na yung sarili mo eh. Sa puntong ito nga naman, sa dami ng kanyang ginawang kahihiyan para sa sarili niya at para sa Office of the Vice President. Hindi pa ba break ang nangyari sa'yo? Hindi pa ba pagkabasag ang nangyaring yan? Totoo naman, di ba? May punto. Pinagmumumuran niya yung mga nasa gobyerno. Hindi pa ba break ang nangyaring yon? Buo ka pa sa puntong yan. Di ba? Buo ka pa. Oh, sabi ng isa, the future election, iba na lang. Ayokong manalo yung mga ganitong klaseng may attitude. Maraming issue at walang diplomatic nature. Kawawa talaga ang ating bayan sa mga katulad natin si Sara Duterte, na turingang second highest leader of the land, pero binibigyan ng kahihiyan ng ating bansa. At ang huling pahayag natin si Sara Duterte, nakakahiya daw yung mga kapulisan natin dahil hindi daw na nalaman yung sinasabi niyang death threat sa kanya. Sa laki daw ng intelligence funds na itong PNP ay mukhang wala daw alam at wala daw ginawa para siya ay protektahan. Ang punto dito, puprotektahan po kayo saan? Mukhang wala naman kasi. Siguro, paranoid lang kayo. Katulad ng ama nyo. 'Di ba? Masakla pero totoong paranoid itong mga ito.